Hi, this is Nehemiah Sayuhay. Welcome po kayo sa aking YouTube channel at welcome rin po kayo sa aking Praise from Home program. At narito na po tayo sa ating pag-aaral sa serye nito pong Acts of the Apostles at nandito na po tayo sa chapter 5. Ang chapter 5 ay continuation ng chapter 4, no? Na kung saan ay patuloy na ipinangangaral ng mga apostol na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. At patuloy rin naman silang pinagbabawalan. Kaya nga, dito sa pagbabawal na ito po yung title ng ating video na mapapanood ngayong araw na ito. At ang title po ay We Must Obey God Rather Than Men. Sana ay panoorin po natin at mapapanood po natin ito after the short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, nandito na po tayo sa chapter 5 ng Acts of the Apostles. At nung nakaraang video ay napanood natin, at itong video ito ay may title na ibinigay tayo, which is the right in the eyes of God to listen to you or to listen to Him. At itong video ito ay naglalaman ng kwento ni Lucas doon po sa chapter 4. At doon sa chapter 4 ay patuloy ang paglago ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo at nabahala na nga mga religious leaders nila noong panahon na yon, kaya nga sila ay hinuli at sila ay binigyan ng babala na wag nang ituro yung tungkol sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesus. Pero tinanong sila ni Pedro at ng mga apostol, kasama ni Juan, na ano ba ang mabuti sa harap ng Diyos o sa mata ng Diyos? Makinig sa inyo o makinig sa Kanya? Yun po yung nilalaman ng video ito. Doon sa last remaining chapter, ng chapter 4, ay makikita natin yung pagtutulungan ng mga alagad. Natural, ang mga alagad po ay yung mga naging alagad ng ating Panginoon Kristo, bunga ng pangangaral doon sa Acts 2, ay sinabi nga doon sa Acts 2 na ito ay nanggaling sa iba't ibang lugar. Hindi talaga sila taga Jerusalem. At tingnan natin dito sa ating illustration, galing sila sa mga Parthian sila, mga Med sila, mga Elamites, mga taga Mesopotamia sila, nanggaling sila sa Judea, nanggaling sila sa Cappadocia, nanggaling sila sa Ponto, nanggaling sila sa Asia, nanggaling sila sa Phrygia, nanggaling sila sa Pamphylia, sa Egypt, sa Arabia, sa Creta, sa Creta, sa Rome, sa Libya. Ito yung mga pinanggalingan ng mga tao na andito sa Jerusalem na na-convert. Sila nga yung bunga ng pangangaral ng Apostol Pedro na mga 3,000 souls hanggang 5,000 souls. Sila ay nanatili sa Jerusalem. Natural sila ay mga foreigner doon. Hindi talaga sila doon. So, sa dami nitong mga na-convert sa pananampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na-convert sa iglesia ng Panginoon, sila ay kinakailangang masustentuhan. Kaya nga doon sa last remaining chapter verses ng chapter 4 ay ganito ang ating mababasa. Simulan natin yung sa 33 hanggang 37. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito: With great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Patuloy nilang itinetestify, patuloy nilang binibigyan ng testimonya, pagpapahayag, pagpapatotoo na nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi doon, with great power, the apostles continue to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so
powerfully at work in in all of them. Ibig sabihin, that there were no needy persons among them. No, walang nangangailangan sa grupo nila. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sale and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. At isa nga po dyan sa mga nagbenta dyan ay si Joseph. Ang sabi doon sa 37, Joseph, Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So, silang mga merong lupain doon sa lugar na yon, no, sa Jerusalem, no, nagbenta sila ng mga lupa nila, no, hindi para pagyamanin yung mga apostol, kundi para sa pangangailangan ng bawat isa, sapagkat yung mga naandon, mga dayo, wala naman silang kabuhayan doon, nanatili sila doon sa Jerusalem matapos na sila ay ma-convert. Sa natural na yung mga taga roon na may mga pag-aari ay sinustentuhan sila. Na ayun yung mga nanggaling sa iba't ibang lugar na wala namang kabuhayan. At yun naman pong mga lehitimong taga roon, sila naman ang naging host, no? Sila yung nagbigay ng mga pangangailangan ng mga kapatid, no? Mga bagong converts na doon sa sa iglesia ng Panginoon. Nagsimula yung bagong pamumuhay, bagong pananampalataya, no? bagong samahan, no? Nagsimula, so natural, maraming mga members ang nahikayat, no? Patuloy na nahihikayat, kailangan masustento ka ng kanilang pangangailangan. So yung mga naandun po ay nagbili ng kanilang lupa. At dito po sa chapter 5, meron uling binanggit na mag-asawa na kung saan ay nagpresenta rin na ibebenta nila yung kanilang ari-arian upang ito ay ma-sustain, no, ma-sustina doon sa mga pangangailangan ng mga kapatid. At ito ay si Ananias at si Sapphira. At ganito po ang ating mababasa. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. No? Itong si Ananias at Sapphira, nagpresenta rin, ibinenta rin nila yung kanilang, sinabi nila sa mga apostol, ibebenta namin yung aming ararian para ma-sustain doon sa pangangailangan ng mga kapatid. Pero nung mga ibenta na, nagbago ng pag-iisip, no? Hinati, no? Kinuha yung ibang parte, itinabi, at yung natira, yun lamang ang ibinigay nila sa mga apostol. Nasa verse 3, ganito ang ating mabasa. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Sabi ni Pedro, bakit parang na-impluensyahan ka ni Satanas, bakit itinago mo yung ibang pinagbilhan ng lupa? At doon sa verse 4, ganito ang ating mabasa, did it belong to you before it was sold? Di ba sa'yo naman to bago ito ibinenta? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? Di ba pagkatapos mabenta ito, hawak mo na yung pera, ikaw rin na may karapatan para ito ay i-dispose, no? Ipamahagi, no? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. Sabi ni Pedro, bakit ka nag-isip ng ganyan? Hindi ka nagsinungaling sa tao eh. Nagsinungaling ka sa Diyos. Sabi mo, ibibigay mo. Magbebenta ka, ibibigay mo yung pinagbentahan. Pero nung mabenta na, nagbago na isip mo. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka
sa Diyos. Sa verse 5, ganito ating mabasa. When Ananias heard this, he fell down and died. No? Nagulat siya sa sinabi ni Pedro eh. So, nung narinig niya ito, siya ay bumulagta, no? At siya ay namatay. So, muli natin basahin. Sabi, when Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. So, yun nangyari sa kanya, no? Nabulagta siya, namatay siya. So, bumalot ang takot sa lahat ng mga nakakita at nakarinig ng pangyayari sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos siyang bumulagta at mamatay, ay siya ay kinuha ng mga tao, no? At siya ay inilibing. No? Binalot siya at siya ay inilibing. At pagkatapos ng 3 oras, no? Yung asawa niya naman ang dumating. At ito mababasa natin doon sa verse 7 and 8. Ganito ang ating mababasa. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Hindi niya pa nalalaman, namatay na yung kanyang asawa at nailibing na. Okay? About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got from the land?" At ang sagot niya ay yes, that is the price. Sabi nung babae, ang tanong sa kanya ni Pedro ito ba yung kabuuan ng pera na pinagbentahan ng lupa? Ang sagot niya, oo, yan nga. So, hindi lang si Ananias ang nagsinungaling, pati yung kanyang asawa ay nagsinungaling sapagkat sila ay nag-usap na, no, bago pa ibigay ni Ananias yung pera sa mga apostol. Kaya nga doon sa verse 9, ganito ating mabasa, Peter said to her, "How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also." Sabi ni Peter, bakit nagkasundo kayo? No? Para subukin ang Espiritu ng Diyos. O para subukin ang Diyos. Makinig ka. Padating na yung mga naglibing sa iyong asawa at ikaw ay kukunin rin at ilalabas. At yun nga sa verse 10, at that moment she fell down at his feet and died. Pareho sila mag-asawa. Nung mabuking sa kanilang kasinungalingan, pareho silang namatay. At that moment she fell down at his feet and died. Then the young men came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about this event. No, na balot sila ng takot doon sa nangyari, no? Doon sa demonstration ginawa ng Diyos sa kalagitnaan nila. Yung mga nagsinungaling ay namatay. So, sabi, may mga naririnig tayo yung Old Testament law raw ay pumapatay. Pero dito sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, sa kapanahunan ng church, no, yung mga nagsinungaling ay actual na merong ginawang demonstration ng Diyos na sila man ay namatay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dito ay dinemonstrate ng Diyos, no, na sila ay nagkasala, sila ay dapat na mamatay. So sa verse 12, ganito ang ating mababasa. The apostles performed many signs and wonders among the people. So nagsimula na po sila, no, ng paggagawa ng mga miracles and wonders, no, signs and wonders na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo na signs and wonders, ito'y pagpapatotoo na siya na ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito naman, syempre yung mga apostol ay gumawa rin ng signs and wonders, hindi para patunayan na sila ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kundi patunayan, no? Mapatunayan na sila yung filled with the Holy Spirit na gaganap nung kanilang
ng kanilang misyon na sasaksi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ito ay nagagawa nila because they were filled with the Holy Spirit. Yun lamang po yung nakakagawa ng mga miracles and signs. Natatandaan niyo ang ating Panginoong Kristo ay was filled with the Holy Spirit also nung pumunta po siya sa doon po sa chapter 3 ng Luke, no, na kung saan ay pagkatapos po ng kanyang temptation, no, ay pumunta po siya sa synagogue at napansin na siya ay na-filled with the Holy Spirit. So makikita natin yung feeling of the Holy Spirit ay ibinibigay sa tao na merong special task na gagawin para ito ay maging subok, no, para sa kanilang mga misyon na kanilang gagawin. At ganito nga ginagawa ng mga apostol, no? Sila ay nakakagawa ng signs and wonders because they were filled with the Holy Spirit. At yun na nga, dahil doon, basahin mo natin muli, ang sabi doon sa verse 12, the apostle performed many signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. No? Yung mga believers, yung mga nako-convert na, yung naniniwala na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, yung iglesia, yung tinawag ng Panginoon, no, ay nagtitipon doon sa Solomon's colonnade. Naipakita na natin ito yung picture na ito, no? Muli natin tingnan itong picture na ito. Ito yung picture ng temple. Makikita natin napaikutan na po ng Solomon's colonnade. At dito po nagtitipon, no? Nakagawian ng magtipon ng mga unang mga natawag ng Panginoon, ng iglesia ng Panginoon, doon sa templo. And all of the believers used to meet together in Solomon's colonnade. No one else there joined them, even though they were highly regarded by the people. Doon sa parting yon, may mga ebidensya na, no? Pero may mga hindi nagsipaniwala. Pero maraming nagsipaniwala sa kanila. Doon sa verse 14, ganito ang ating mababasa. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. Pansin po natin, nagsimula po sila 120 sa Acts 2. Nadagdagan sila at naging nadagdag sa kanila ang 3,000 souls. Tapos ay nag-increase ang kanilang numbers, no, ng 5,000. At ito ngayon ay patuloy na dumadami at dinadagdag ng Panginoon sa kanila yung mga nangalililigtas. So, makita natin, muli natin basahin sa verse 14. Nevertheless, more and more men and women believe in the Lord and were added to their number. Verse 15, ganito ang ating mabasa. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of men as he passed by. So shadow lang ni Peter, no, ay dumaan doon sa mga may sakit, sila ay gumagaling. At yun nga ang ginagawa ng mga taong naniniwala, no? Dinadala nila yung kanilang mga may sakit, no? Karga-karga nila sa kama o karga-karga nila sa sa banig at inilalatag nila sa lupa. At kung dadaan po yung mga apostol kagaya ni Pedro, no, shadow lamang ni Pedro ay sapat na para sila ay gumaling. So verse 15 to 16, ganito ang ating mabasa. A crowd gathered also from towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirit, and all of them were healed. So kumalat na yung balita no, na nagpapagaling itong mga apostol, gumagawa sila ng signs and wonders. So pati yung mga neighboring towns around Jerusalem, no, nung marinig nila ang balitang ito, nagpupuntahan na rin at dinadala nila yung kanilang mga may sakit. At itong lahat ng ito ay pinagaling ng mga apostol na sa kanilang mga sakit. Okay, verse 17, ganito ang ating mabasa. So lumaganap na yung
kabandugan ng mga apostol, no, sa kanilang ginagawang signs and wonders at sa kanilang mga pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus. Natural naman po ito sa mga tao na meron pong maiinggit. At ito po ay mababasa natin sa verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. So makita natin, imbis na matuwa yung mga religious leader, lalo na yung mga Sadducees, inggit ang umiral sa kanila. No? Hindi lang inggit kasi ito tinamaan yung kanilang doktrina Ang mga Sadducees, tulad ng naipakita natin sa mga nakaraang video, mga Sadducees hindi po naniniwala sa pagkabuhay na magmuli. No? Nagkamali pa nga po ako ng banggit doon sa video. Lagi ko nababanggit yung Pharisees. Yung Pharisees po naniniwala sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Yung mga Sadducees, hindi po ito naniniwala sa pagkabuhay ng muli ng mga tao. Sa mga tuwid, kung hindi sila naniniwala sa pagkabuhay ng muli, walang pagkabuhay ng muli, tapos ang mga apostol ay nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, ito ay kontra sa kanilang doktrina. No? Kontra na nga sa kanilang doktrina, patuloy pang maraming naniniwala sa mga apostol, tinubuan na po sila ng inggit. At dahil sa kanilang inggit, ginawa nila, inaresto nila ang mga apostol at nilagay nila sa kulungan. Muli natin basahin sa verse 17 and 18. Ganito po ang ating mabasa. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail. Sa 19 and 20, ganito po ang ating mabasa. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. At ito yung sinabi ng angel. Go, stand in the temple court, he said, and tell the people all about this new life. No? Sila ay kinulong, pero nung makulong na sila during the night, nung gumabi na, dumating po yung anghel. No? At binuksan yung mga pintuan ng kulungan at sila ay pinalabas. At sila ay binilinan. At ang sabi ng anghel, go stand in the temple court. Nang pumunta kayo sa temple court. And he said, tell the people all about this new life. Nasabihin nyo sa mga tao ang tungkol dito sa bagong buhay. Ano itong bagong buhay? Yung word of life. At sabi po doon sa Hebrews, ganito po ang ating mababasa By Hebrews chapter 10 verse 20 to 21, ganito po ang ating mababasa. By a new and living way. Ito po yung new and living way open for us through the curtain that is His body. And since we have a great priest over the house of God. So, saan natin may experience yung new and living way na sinasabi din sa Hebrews chapter 10 verse 20 to 21. Doon po sa kanyang katawan. Na doon sa katawang ito, siya yung great priest. Meron po tayong great priest. Merong dakilang saserdote. At yan nga ang ating Panginoong Kristo dito po sa house of God. Yun po yung experience ng new and living way. Saan natin ito ma-experience? Doon po sa house of God. Na kung saan meron tayong high priest na mas greater doon the high priest doon sa Old Testament. Pansanin po natin, ma-experience lang po natin itong new and living way. Doon po sa house of God. Ano po yung house of God? Ang sabi po doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 at NIV na rin po ang aking babasahin. Ang sabi po ay ganito, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, yung household of God o house of God,
which is, the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So yung house of God, yun po yung church. Yung church of God, o church ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa mga tuwid, dito natin may experience, no, yung new and living way. Na yun nga yung sinasabi ng mga ng mga anghel, ng anghel na nagpalaya kay Pedro at ng iba pang mga apostol na kasama niya. So muli natin basahin doon sa Acts chapter 5 verse 20, no, matapos silang pakawalan ng anghel, ito po yung bilin ng anghel, ang sabi, "Go, stand in the temple court," he said, "and tell the people about this new life." Na ipangaral niyo ito, sabihin niyo ito sa mga tao, itong bagong buhay, no? This word, no? This word of life, no? Bagong buhay. So verse 21, ganito ang ating mababasa. At daybreak, they entered the temple courts. Ito mga apostol, no? Pumasok ulit sila sa temple court. As they had been told, and began to teach the people. Nagsimula na silang ipangaral yung new and living way. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. So akala nila, wala silang alam na ang mga apostol ay nakalaya na, pinalaya ng anghel. Akala nila nakakulong pa rin, so may pinadala sila doon sa jail. At doon sa verse 22 to 23, ganito ating mabasa. But on arriving at the jail, nung makarating na sila doon sa jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, "We found the jail securely locked with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside." Sabi ng mga sinugo doon sa jail, nakalak naman yung nakakandado naman yung mga presohan, yung jail. At yung mga temple guard, ay yung mga guard, sa jail ay naandun din naman. Nasa labas, Pero nung pumasok kami, wala nang tao. Wala yung mga apostol na ating kinulong. So, dito ay nabahala sila, nag-alala sila, nalito sila sa nangyari. Sabi doon sa verse 24 to 26, ganito ating mabasa, "On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were at loss, wondering what this might lead to." Saan ito patungo? Nag-aalala sila, nalilito sa paano ito? Wala sila. Anong mangyayari? So, nangalito sila, nag-alala sila sa nangyaring ito. Then sa 25, ganito ating mabasa. "Then someone came and said, 'Look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people.' At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them." So, nag-aalala sila, bakit? Asan na yung mga apostol na kinulong natin? Nag-aalala sila, nalilito. Ano na mangyayari ngayon? Wala sila. Pero may nagsabi sa kanila na naandun sa temple court yung mga apostol at nangaral. At sila ay pumunta at muli nilang kinuha ang mga apostol. Pero hindi sila gumamit ng pwersa. Maaaring sinabihan nila na sumama kayo sa amin at kayo ay aming tatanungin. At sumama naman po ang mga apostol. So sa verse 27 to 28, ganito ating mabasa. "The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest." Muli silang dinala sa korte, tinatawag na Sanhedrin. At sila ay tinatanong ng mga high priest. Okay, muli ko basahin. "The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest." At ito yung question. "We gave you strict orders not to teach in this name," he said. "Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's
blood. Pinagbawalan na namin kayo eh. Inutusan na namin kayo na huwag nang magturo sa pangalang ito eh, sa pangalan ni Jesus eh. Pero baliktad ang nangyari, mas higit nyong pinag-igihan yung pagtuturo at pinuno nyo ang Jerusalem sa turong ito. Pinuno nila yung Jerusalem sa pagtuturo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. So, tinuro nila yung bagong pamumuhay. So, nag-alala yung mga leaders, yung mga priests sa nangyayari. Kaya nga sabi niya, pinagbawalan namin kayo pero patuloy pa rin yung pinangangaral at sinisisi niyo pa kami sa dugo ng taong ito. At yun yung pinangangaral niyo. Kami pa ang sinisisi niyo sa dugo ng taong ito, sa dugo ni Jesus. Kami pa ang sinisisi niyo sa pagkamatay ni Jesus. Yun ang sinasabi nila. Sa verse 29, ganito ating mababasa, 29 to 30, at si Pedro na po at ang mga apostol ang sumagot. Ang sabi ay ganito, Peter and the other apostles replied. Ang sabi nila, pinagbabawalan nyo kami na wag na naming ituro na si Jesus ay nabuhay na muli sa mga patay. Pinagbabawalan nyo kami sa pangalang ito. Pinagbabawalan nyo kami na ipangaral ang bagong pamumuhay. Pero sabi ni Pedro, we must obey God rather than human beings. We must obey God rather than man. Hindi namin kayong susundin. Mas susundin namin ang Diyos. Bakit? Sino ba yung Diyos na kanilang susundin? Ang sabi niya doon sa 30, the God of our ancestors raised Jesus from the dead. Raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on the cross. Pinatay niya si Jesus. Pero itong Diyos na aming susundin, ito yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ito yung Diyos ng aming mga magulang, ng 12 tribes. At ito yung Diyos na na nagbuhay na mag-uli kay Jesus, na inyong pinako sa krus. Sino aming susundin? Nakita namin, nasaksihan namin ang mga bagay na ito. At ito rin yung Diyos na nagsasabi sa amin na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya mas higit naming pakikinggan ang Diyos kaysa sa tao. At ito'y maging aral sa atin. Kung tayo ay nalalagay sa sitwasyon, sino ba ang ating pakikinggan? Sino ang ating susundin? Ang tao ba o ang Diyos? At dito makikita natin, malalakas ang impluwensya ng mga taong ito na nagbabawal. Makapangyarihan ang mga taong ito dito sa mundo na nagbabawal sa mga apostol. Pwede silang patayin ang mga taong ito. Pero hindi sila natakot sapagkat mas higit nilang paniniwalaan na mas higit ang kapangyarihan ng Diyos na ito na kanilang sinusunod. Kaya maging aral sa atin to na huwag tayong padadaig. Kung ang utos ng tao ay labag sa utos ng Diyos, mas higit nating sundin ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao na tulad ng ginawa ni Pedro at ng mga apostol. Muli kong mabasahin sa 29 to 30, ganito po ang ating mabasa. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on the cross. At doon sa verse 31 to 32, ganito ating basa, na siya'y pinatay, pero siya'y muling buhay, at nang muli siyang nabuhay, siya ay niluklok sa kapangyarihan
at sa kanan ng Diyos. At ganito ang ating mabasa dito po sa 31. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. So sabi ni Pedro, pinatay niyo, pero siya ay minuhuli ng Diyos, at siya ay pinaupo sa kanan niya bilang bilang prinsipe at savior. At napansin niyo dito sa ating binasa ay nakapula yung prince and savior. Akala ba siya ay hari? Bakit prince? No? Ano ba yung Greek word na ginamit dito sa salitang prince? No? Itinranslate sa salitang English na prince. Ang Greek word po niyan ay archegos. Archegos. Yun po yung Greek word ng prince doon sa English. Pero ito pong Greek word na ginamit, ang kahulugan po nito ay founder and leader. In definition po, founder, leader, o sa mga usage naman, originator. No? Siya yung nagpasimula, originator. Siya yung author, siya may akda. No? Siya yung founder, siya yung prince, no? Siya yung leader. So, yun po yung mga paggamit nitong salitang itong na archegos. Doon sa help words, sa 747, ng Strong Concordance, ganito naman po ang ating mabasa. Archegos, properly the first in a long procession, a pile leader who pioneers the way for many others to follow. So, yung archegos, ito yung, kung may procession, siya yung nangunguna at siya yung sinusundan. Yun po yung ibang paggamit ng salitang archegos. Yun yung ibang pagkakaunawa doon sa salitang archegos. Siya yung nasa unahan ng isang parada o isang prosesyon na kung saan siya tutungo, kakaliwa siya, kakaliwa rin yung mga susunod sa kanya. Kung kanan siya, kakanan rin yung sa susunod sa kanya. Siya yung leader. Yun ang ibig sabihin. Meron pang isang meaning, ang sabi doon sa 747 rin, archegos, sabi doon, does not strictly mean author, but rather a person who is originator or founder of a movement and continues as a leader. So, ang isa pang gamit ng salitang archegos, isa pang kahulugan, ay siya yung originator, siya yung nagpasimula, siya yung founder, siya yung nagtatag. So, ibig sabihin ko, siya yung founder, siya yung nagtatag, siya yung ulo, na dapat sundin. Kaya nga, mabasa natin doon sa Colossus chapter 1 verse 18, ganito ating mabasa. And he is the head of the body. Siya yung ulo, siya yung susundin, siya yung ifa-follow. Siya yung originator, siya kasi yung founder. Ang sabi doon, he is the head of the body, the church. So sa pagkatuwid, yung church, ang dapat na kilalaning originator nito, ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga walang sino mang pwede magtayo ng church maliban dun sa kung sino yung ipinanukala ng Diyos. At yun yung anak ni David na gagawa niya ng kaharian. Siya yung magbatayo ng bahay. Siya yung originator ng bahay. Siya yung founder ng bahay na church na kanyang katawan. Siya yung head of the body. Kung ano yung in-originate niya, kung ano yung pinound niya, siya rin yung yung head. Siya yung leader ng katawan. Muli natin basahin sa Colossians chapter 1 verse 18, and he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. So yun nga, sa pangunguna rin doon sa resurrection, siya rin yung unang nag-resurrect, at pagkatapos yung mga believer niya ay i-resurrect rin
ng Diyos. Hindi yung resurrection na ginawa doon kay Lazarus na namatay rin naman. Itong resurrection ito, matapos na siya ay muling mabuhay, siya ay hindi na mamamatay. At ganoon rin ang gagawin sa kanya mga believers, na once na tayo ay buhaying muli sa mga patay, tayo ay hindi na mamamatay muli. No, sa mga katuwid, siya yung una, siya yung leader, siya yung originator, siya yung founder, siya yung head of the body, which is the church. So verse 33 to 34, ganito ating mabasa. Huwag tayong mawala doon sa kwento ni Lucas, hinuli sila. No? Sino yung huli sa kanila? Yung mga naiinggit na high priest at kasama doon sa partido ng mga Sadducees, ng mga Sadduceo, na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng muli ng tao. Na andito yung sitwasyon. So, huwag tayong mawawala. Tinatanong sila, question sila doon sa Sanhedrin. At sa kanilang pagpapaliwanag, ano yung pinaliwanag nila? Na si Jesus ay binuhay na mag-uli ng Diyos, na kanilang pinako sa krus, at siya ay ay inilagay sa kanang ginawa siyang kanang kamay ng Diyos, at siya ay ay ginawang Prince and Savior. Yun yung sinasabi nila Apostol Pedro. At yung pagkatapos na sabihin ni Apostol Pedro itong mga bagay na ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, siyempre yung mga nakakinig, lalo na yung mga nagseselos dyan, yung mga naiinggit, nagalit at gusto silang patayin. At yun nga, mababasa natin dito sa 33 to 34. Ganito po ang ating mababasa. When they heard this, they were furious and wanted to put them to death. Siyempre, nagkaroon ng kaguluhan doon sa Sanhedrin, no? Gusto silang agawin, gusto silang patayin dahil nagagalit sa kanila, dahil nagagalit sa kanilang mga pinagsasabi tungkol sa ating Panginoong Jesus, no? Pero pinigilan sila nung isang Pariseo, no? At itong isang Pariseo ito ay may magandang reputasyon, no? Ito ay sinusunod talaga ng mga tao. Ito ay teacher. Katunayan, ito ay teacher ni Apostol Pablo. Dito nag-aral si Apostol Pablo. At ito nga si Gamaliel. Muli kong babasahin sa 33-34. When they heard this, they were furious and wanted to put them to death. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. So sabi ni Gamaliel, teka muna. No, palabasin niyo muna ito mga ito. Palabasin niyo muna sila, apostol, itong mga taong ito, sila, yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, si Pablo, Pedro at iba pa. No? Pinalabas muna nila sa Sanhedrin for a while. No? At para marinig nila, may sasabihin si Gamaliel sa kanila na hindi muna dapat maintindihan o mapakinggan ng mga apostol. At ganito, matapos na sila lumabas, ganito ang sinabi ni Gamaliel sa kanila. Verse 35 to 36. Sabi, then he addressed the Sanhedrin, men of Israel, consider carefully what you intend to do to this man. Mag-isipan nyo munang mabuti kung anong gagawin nyo dito sa mga taong ito. Verse 36, sabi, sometime ago, Theudas appeared, claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed. All his followers were dispersed, and it all came to nothing. So sabi ni Gamaliel, naalala niyo ba si Theudas? Di ba, naka-form rin siya ng grupo, mga 400 men nga yung kasama niya. Pero nung mamatay siya, ano nangyari? Wala. Nag-lead siya, pero nakakuha siya ng nag-lead siya, nakakuha siya ng mga believers, followers, pero nung mamatay siya, nawala yung mga yun.
Sumunod naman, sabi niya, after him, Judas, the Galilean, appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. Day of census, yun yung panahon na ipinanganak si Jesus, no? Nagpatawag ng census. Kaya nga yung tatay ni Jesus at saka si Maria, si Joseph at si Maria ay nagpunta sa Bethlehem, sapagkat doon po sila ipinanganak. So magkakaroon ng census na andun sila. At nag-time naman na timing naman doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung time na sinasabi. Yung time na yan, merong ring tumayo si Judas na Galilean. Ang sabi sa 37, ang sabi ay ganito, after him, Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. No, meron ring pagkatapos ni Teodas, no, ang hirap naman ni Teodas. Ang hirap banggitin ng kanyang pangalan. Pagkatapos ni Teodas, no, may sumulpot naman si Judas na Galilean at nanguna siya doon sa pag-aaklas, no, pagrebelde ng mga tao. At syempre, marami siyang nahikayat. Pero nung siya namamatay, ano nangyari? Yung mga followers niya ay nangalan. Wala rin nangyari. No? So, si Teodas, wala nangyari. Si Judas, wala rin nangyari. Pero syempre, namatay ang ating Panginoon. Pero dapat wala na rin yung mga apostol niya, di ba? Pero nung mamatay siya, lalong dumami yung kanyang followers. So baliktad doon sa dalawang nangyari, di ba? Yung dalawang leaders ng nakaraan, nag-lead sila ng mga people, ng mga tao, pero nung mamatay sila, nawala yung mga yung mga naniniwala sa kanila. Pero ng ating Panginoon Kristo, nag-lead rin ng mga tao, pero nung siya'y namatay, lalo pang dumami yung naniwala sa kanya. Kaya sabi yung obserbasyon ni Gamaliel, sabi niya, mag-ingat tayo. No? At sa 38 to 37, 39, ganito ating basa. Therefore, in that present case, I advise you. No? Ito yung advice ko sa inyo. Leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop this man. You will only find yourself fighting against God. Sabi ni Gamaliel, pabayaan na natin yung mga taong ito. Leave them alone. Bakit? Kung gawa ng tao ito mga ginagawa nila, mawawala rin Kagaya ni Teodas, kagaya ni Judas, nawala rin pagkatapos na mamatay sila. Ito iba Nung siya namatay, lalo pang dumadami yung kanyang mga followers. Ang mangyayari diyan, kung pipigilan natin yung mga taong ito, baka lumabas na nakikipaglaban pa tayo sa Diyos. No? Nakikipag-away pa tayo sa Diyos. Bakit? Kung gawa ito ng Diyos tapos tinutuligsa natin, yun yung sabi ni Gamaliel. Si Gamaliel isang matalinong tao at very observant. At na-observe niya, di ba? May comparison siya. Iba yung nangyari kay Teodas, iba yung nangyari kay Judas, iba rin yung nangyayaring ito dito sa grupo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y patuloy na pinagpapatnubayan ng Diyos at patuloy na lumalago. Kaya sabi, iwasan nyo na yung mga tao niya. Wag nyo na silang pigilin. Bakit? Lalabas na lumalaban na kayo sa Diyos, sapagkat iba ang nangyayaring ito. So yung kanyang obserbasyon, nakita niya na ito ang grupo ng ating Panginoong Jesus, yung mga followers niya ay patuloy na
patuloy na lumalago. So, pagkatapos ng kanyang speech, pinapasok ulit sila Apostol Pedro. At ganito ating mga basa sa 40, na Acts chapter 5 verse 40, his speech persuaded them. No? Medyo nakinig sila doon sa payo ni Gamaliel. No? His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. So, nakinig nga sila, no? Doon kay Gamaliel, pero parang hindi naman nakinig. Bakit? Ginulpi rin nila yung mga apostol matapos na ipapasukin ulit sa Sanhedrin. Pinapasok na sa Sanhedrin, tapos ginulpi rin nila, sinaktan din nila, pinalo din nila. Tapos, inutusan pa rin nila na na wag nang mangaral tungkol kay Jesus sa pangalan ni Jesus. At sila ay pinalaya. So, ewan ko. And sabi dito na persuade na ni Gamaliel pero parang hindi naman, Kasi ganoon rin ang ginawa pinalo rin at pinagbalaan na wag nang mangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus. At syempre nga, sabi ni Apostol Pedro at ng mga apostol na susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Kaya nga, miski pinagbabawalan sila, patuloy pa rin silang nangangaral. At yun nga mabasa natin dito sa verse 41 to 42. At ganito ating mababasa. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering the grace for the name of Jesus Christ. At sa 42, ang sabi, day after day, araw-araw, in the temple court and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. So patuloy pa rin nilang pinangangaral na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nagpasimula yan doon sa Acts 2, na sinabi niya ni Pedro na itong si Jesus na taga Nazaret, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. No? Sa chapter 3, ganun pa rin. No? Ipinangaral na si Jesus ang Kristo. No? Chapter 4 at ngayon ay chapter 5. Sa kwento ni Lucas, patuloy, araw-araw, sa temple court at sa bahay-bahay, walang nakakapigil sa kanila, patuloy na ipinangaral nila na si Jesus ang Kristo, si Jesus ang Messiah, ang anak ng Diyos na buhay. So yun po yung pangyayari. Wala pong nakapigil sa mga apostol. Mas pinili nilang sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Kahit na sila'y pinapalo at ginugulpi, patuloy pa rin silang nangangaral na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Sana paniwalaan ninyo na si Jesus nga ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Siya yung founder at siya yung savior ng kanyang katawan. At kung gusto niyong mapasama doon sa mga tinawag o sa kanyang katawan, sa mga tuwid bagay ng iglesia, sundin niyo ang payo ng ating Panginoon sa Kristo. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kapal, ang sino mang sumampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya niya, ay ito pa ang gawin mo. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana po ay magkita-kita tayo sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pa mga video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo upang ito ay mapalaganap sa buong mundo, sana po ay i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay mag-comment lang po kayo sa comment section. At sana po ay panoorin nyo rin po itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe po kayo. Pindutin niyo rin po itong bilog na nasa aking likuran. Muli, ako po si Nehemio sa Yuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.